Buhay muna, deposito, mamaya na yan. Yan ang diwa ng Anti-Hospital Deposit Law. Mga ka-BH, isipin po nyo to. May emergency, na aksidente ang anak mo, o inatake sa puso ang asawa mo, o kaya naman na-stroke ang tatay mo. Pagdating nyo sa ospital, ano ang dapat unang marinig? Huwag po kayong mag-alala, aasikasuhin po natin ang pasyente. Hindi po yung sasabihin, may deposito ba kayo? At yan mismo ang dahilan kung bakit mayroon tayong Anti-Hospital Deposit Law. Ang Anti-Hospital Deposit Law na unang ipinasa noong 1981, pinalakas ng RA 8344 noong 1997 at higit pang pinalakas noong 2017 sa pamamagitan ng RA 10932 ay ang batas na nagbabawal sa mga ospital na humingi muna ng deposito bago bigyan ng emergency care ang pasyente. Kapag emergency ang sitwasyon, hindi dapat pera ang unang hadlang sa paggamot. Sa ilalim ng batas na ito, mahigpit na pinagbabawal ang mga ospital na humingi ng deposito o advance payment bago magbigay ng kinakailangang emergency treatment. Uulitin ko ha, bawal humingi ng deposito. Sige. Bawal din silang tumangging gamutin ang pasyente dahil walang pera. Bawal din nilang ipagpaliban ang paggamot habang naghihintay ng deposito. Bawal ding ilipat ang pasyente sa ibang ospital dahil lamang hindi siya makapagbayad o makapagbigay ng deposito. Kapag emergency, hindi maaaring pera ang maging dahilan para maantala ang paggamot sa pasyente. Tandaan po natin, obligasyon ng ospital na magbigay ng emergency treatment. Initial medical care, medical support na kailangan upang maisalba ang buhay ng pasyente at gawin ng mga hakbang na kailangan upang ma-stabilize ang kanyang kondisyon. Ang dapat tanong nila ay hindi may pambayad ba? Ang mas mahalagang tanong ay ano ang kailangan natin gawin upang hindi mamatay o lumala ang kondisyon ng pasyente. Pero alam naman natin na hindi ganito ang nangyayari sa ibang ospital. Anyway, talakayin naman natin ano nga ba ang sakop ng emergency case. Emergency po ang kaso kapag may agarang panganib sa buhay o kalusugan ng tao. Halimbawa rito ay heart attack, stroke, matinding pagdurugo, matinding impeksyon, mga buntis na mga anak na, at iba pang kondisyong maaaring ikamatay o ikalubha ng pasyente kapag hindi ito agad magamot. Kailangan i-stabilize ng ospital ang lagay ng pasyente. Hindi ibig sabihin na kailangang libre hanggang tuluyang gumaling ang pasyente. Kundi kailangan gawin ng ospital ang lahat ng agarang hakbang para hindi mamatay o lumala ang kanyang kondisyon. Kapag stable na, saka pa lamang maaring pag-usapan ang billing at iba pang financial arrangements. Kung kailangan ilipat ang pasyente sa ibang ospital, maaari ito kung ang rason ay medically justified. Hindi lamang dahil walang pambayad, ligtas ang paglipat para sa pasyente, at may tatanggap na ospital sa paglipat. Kaya mga ka-BH, ngayon alam nyo na ang batas. Ano ang maaari ninyong sabihin kapag kayo ay hininga ng deposito at kayo ay may emergency case? Una, relax lang, huwag kayong makipag-away. Ipaliwanag ng mahinahon ang inyong karapatan alinsunod sa batas, kagaya ng emergency case po ito. Maaari po bang unahin muna ang stabilization ng pasyente alinsunod sa Republic Act 10932? At maaari din yung itanong kung ang inyong kaso ba ay sakop ng Anti-Hospital Deposit Law. Tandaan, kapag emergency, hindi pabor ang hinihingi mo. Karapatan mo ito sa ilalim ng batas. Kaya kung kayo po ay nagkaroon ng karanasan sa isang ospital na lumabag sa batas na ito, ay maaari niyo po silang isumbong sa Department of Health. Dahil ang mga ospital na lalabag sa batas na ito ay maaaring maharap sa multa ng pagkakulong, sanctions at iba pang parusa. Isulat lamang ang pangalan ng mga nakausap, itago ang resibo, text message, mga dokumento, oras at eksaktong pangyayari, pati ang mga records. Makakatulong ito upang matiyak na sa oras ng emergency, walang Pilipinong mapapabayaan dahil lamang wala silang mapakitang pera sa oras na yun. May mga ospital at healthcare workers na sumusunod sa batas araw-araw at dapat silang kilalanin at pasalamatan. Ngunit mahalaga ring alam ng bawat Pilipino ang kanilang mga karapatan.
Dahil sa oras ng emergency, ang dapat unang tanong ay hindi, may pambayad ba? Kundi, paano natin maliligtas ang pasyente? Alamin ang inyong karapatan. Huwag matakot magtanong, huwag matakot magsumbong. Ang laman ng wallet natin ang hindi dapat magdikta kung mabubuhay tayo hindi. Kaya kabisaduhin natin ang anti-hospital deposit law. Bawal na bawal pong humingi ng deposito bago asikasuhin ang ating pasyenteng naghihinga. Buhay muna, deposito mamaya na yan. Yan ang diwa ng anti-hospital deposit law.